Sa nakaraan nating kwento lihim na pumuslit si Harley sa loob ng katawan ng arroganteng dragon, at sinimulang kainin ang laman nito. Ramdam ni Harley ang sustansyang dala nito sa kanya at habang palalim at patagal mas lalong nasisiyahan si Harley sa pagkain. Bigla naman siyang natigilan ng sumikip ang loob at halos mapitpit ang buo niyang katawan. Napapamura na lang ang avatar dahil sinusubukan ni Heritos na patayin siya sa loob. Pakiramdam ni Harley anumang oras ay sisabog ang kanyang lamang loob at mga buto sa tindi ng panggigipit na ginagawa ng dragon. Sa kabila niyon ngumisi pa si Harley sa kasinabing wala siyang balak na tumigil at muling nilantakan ang laman ng arroganteng dragon. Sinabi pa niya na kakain siya ng walang tigil hanggang sa ang panga niya mismo ang sumuko. Dahil doon nalampasan ni Harley ang limitasyon ng creature's regeneration, at mula sa regeneration nag-evolve ito at naging ultra regeneration. Kaagad na nanimbalik ang lakas ni Harley kaya't madali niyang naitulak ang laman ng dragon na umiipit sa kanya. Naalala naman ni Harley na ang ultra regeneration ay isa ang mga abilidad ni Heritos. Ngunit nagtataka siya dahil hindi pa naman niya tuluyang na-devour ang magic stone nito. Muli ay naabot ni Harley ang kondisyon kaya't ang skills niyang devour ay nag-evolve at maging special skill na gluttony. Sa tuwa ay napangisi si Harley sa pagkakataong iyon walang duda na magagawa niyang absorbahin ang kapangyarihan ni Heritos sa pagmamagitan lang ng pagkain sa laman nito. Mas lalong ginanahan ang avatar na kumain sa nakahaing piging para sa kanya. Sa kabilang banda ramdam ni Heritos ang sakit sa kanyang loob sa ginagawang paglantak ni Harley, saad niya na kung ayaw nitong lumabas ng kusa siya ang gagawan ng paraan upang lumabas ito ng sapilitan. Lilipad sana paalis si Heritos ngunit nang makita ito ni Hans agad niyang inutusan si Enfratio na umatake, kasabat din pinaganya ni Heinz ang kanyang blood skills upang atakehin din ang dragon. Napaatungal si Heritos ng damapo sa kanya nagmagkasabay na atake ni Hans at Heinz. Sa isang banda ay ramdam din ng dalawang avatar na mas lalong nadagdagan ang kanilang lakas, dahil sa epekto ng ginagawang pagkain ni Harley sa mga traits ni Heritos. Dahil iisa lang ang pinanggalingan ng mga avatar nagkaroon din ng bagong special skill si Heinz at naging True Blood ang kanyang blood clan. Inaasahan niya na ito dahil ang kondisyon para maging True Blood ay uminom ng dugo mula sa nakakataas na kalaban. Sabay-sabay namang natigilan ang tatlo nang sa wakas ay makita na ni Harley ang puso ng arroganteng dragon. Napangiti sila at sa mga oras na yun tiyak na ang pagkatalo ni Heritos. Agad naghanda si Harley upang lamtakan ang inaasam niyang putahe, at dahil ang Dragon's Heart ang sentro ng buhay ni Heritos isang malakas na atungal ang pinakawalan nito, bago tuluyang bumagsak sa lupa. Pinuri naman kaagad ni Hans ang dragon niyang si Enfratio, pagkatapos nun tumayo silang Tato sa harap ng nakahandusay na dragon at sinabing na pagtagumpayan nila hindi lang ang Twin Ogre kundi pati na si Heritos. Sa huli habang unti-unting nawawala ang buhay ni Heritos sinabi niyang wala pa din siyang naging laban sa Immortal King na nagkulong sa kanya noon. Sinabi naman ni Hans na magpahinga ng mapayapa si Heritos. Dagdag pa niya na sa pagkakataong iyon nagbagong Immortal King ay walang pagnanais na wasakin ang mundo. Tinaas ni Hans ang kamay upang kumuha ng ilang buto ng patay na dragon, at hiniling dito na wag siyang kamuhian ng matindi dahil gagamitin niya ito ng maayos. Hindi din nagpahuli si Heinz at Harley at kinuha ang dugo at sungay ni Heritos na pareho nilang mapapakinabangan. Habang tinitingnan ng bangkay ni Heritos sinabi ni Hans na talagang kayamanan ang nasa harap nila na magagamit niya sa makapangyarihang sorcery. Bukod doon napakaraming blood brimong naman ang nagawa ni Heinz gamit nagmakapangyarihang blood dragon ni Heritos. Ngunit sa kanilang tatlo si Harley ang may pinakamalaking kapakinabangan sa dragon. Sa kabilang banda napaupo si Harley sa gilid habang sinusubukang kontrolin ang nag-umapa na madness sa loob niya. Dahil sa pag-absorb niya ng madness ng dalawang makapangyarihang halimaw, animoy napupunit nagbuo niyang katawan sa tindi ng lakas nito. Kinailangan niya ng matinding konsentrasyon upang gamitin ang method engraved sa Dragon Heart, nang sa ganun ay makontrol niya ang nag-umapa na madness sa kanyang katawan. Ilang minuto pa kaagad na nagliwanag ang paligid ni Harley, at nakaramdam siya ng kakaiba sa sarili. Dahil sa ginawa niya tuluyan nang napasa kanya ang Dragon Heart, at naging isang Dragonkin hybrid kasabay nun ang special skill na Heart of the Mad Dragon. Hindi lang gamaan at umalwan ang pakiramdam ni Harley kundi naramdaman din niyang napunan ng kulang sa kanya. Nagkaroon si Harley ng kaliskis ng dragon sa kanang braso kasabay ng pagbabago ng kanyang race,
Ramdam niyang umiikot sa buo niyang katawan ang malakas na kapangyarihan ng Dragon Heart. Sa pamamagitan nito magagawa niyang kontrolin gaano man kalakas ang madness na maabsorba. Bukod doon ay mas lalong naging epektibo ang Jewel Eye ni Harley ay mas lalo pang naging epektibo. Itinago niya muna samantala ang kaliskis sa braso at gagamitin ang Power of Mutation upang mapalabas ito kapag kailangan. Nang ihakbang ni Harley ang isang paabigla na landbomb itak ang lupa sa paligid niya sa sobrang lakas ng kanyang yabag. Napakamot na lang ng ulo si Harley dahil alam niyang kapag hindi niya ito nagawang kontrolin paniguradong gulo ang ay dudulot nito sa kanya. Dahil doon napagdesisyonan niyang mag-ensayo muna kung paano kontrolin ang lakas bago muling harapin ang mga kasamahan. Sa kabilang banda nasa gitna naman ng kaabalahan si Hans bilang paghahanda sa gagawin niyang raid closing ceremony. Tumayo siya sa harap ng buto ni Heracles saka ginamit nagkapangyarihan upang bigyan ng buhay ang labi ng dragon. Ilang sandali lang ay bumangon ang kalansay ni Heracles, kaagad namang sinabi ni Hans na ipaalam ng dragon ang kanyang pangalan. Nagpakilala ang kalansay na dragon at sinabing siya si Heracles, dahil dito nasiyahan si Hans sa pangalawang buhay na ibinigay niya dito. Dahil sa kapangyarihang ginamit niya at sa muling pagbuhay sa dragon kinilala nito si Hans bilang kanyang master. Sa isang banda nakahinga naman ng maluwag ating bida na si Han matapos ang maghapong paglipat ng bahay. Sa loob ng malaking bahay na ito mayroon ng gym, arcade at cafe para sa kanya na noon ay pangarap lang niyang magkaroon. Sa kasalukuyan ay nagagawa na din niyang makalabas ng malaya hindi katulad dati, gayunpaman mas komportable pa din siya sa loob ng bahay kaya mas pinili niyang ilagay doon ang lahat ng kailangan niya. Sinilip niya ang labas upang ang landscape naman nagpagtuunan niya ng pansin. Bumaba siya mula sa Bank Anahe at pinaga niya ang casting spell entity projection upang maging si Heres. Paglapag pa lang ng High Elf ay kaagad na tumubo ang mga halaman at puno, sa ilang segundo lang ay nagkaroon ng magandang lilam sa bakuran ni Han. Matapos si Heres ay tinawag niya si Heinz upang gumawa ng pananggalang sa palibo ng bahay. At kapag natapos na mag-cool down ang entity projection ang pananggalang naman ni Hans at Heinrich ang ay didagdag niya. Sa isip-isip pa ng ating bida wala ng ibang bahay pa na mas safe dito. Matapos iyon sinuri niya naman ang Karma Shop upang tingnan ang kanyang status. Nakita niya dito na lumampas na ng milyon ang kanyang pera, samantalang wala pa halos isang linggo mula nang magkaroon siya ulit ng kita dito. Sinuri pa ni Han kung may dumagdag ba ulit na avatar sa kanya, at agad napaisip kaya't walang pakundangang pinindot ang unique skill enhancement. Sa oras na iyon muling nagkaroon si Han ng pagkakataong magkaroon ng panibagong avatar. Natutuwa niyang sinuri kung anong klaseng avatar ang makukuha. Ayon sa notification tumaas ang cognitive ability ng mga avatar, kaya't napagtanto ni Han na ito ang dahilan kung bakit tumaas din ang mental distribution sa kanyang mga avatar. Natanggap ni Han ang Avatar Cloud kasabay ng pagtaas ng kanyang mga ability, may kakayahan ng Avatar Cloud na magbahagi ng maliit na subspace. Gulat na napanganga si Han dahil sa pagkakaroon yun nagkaroon din siya ng kakayahang makapunta sa ibang dimensions. Natutuwa ding sinabi ni Heinz na hindi niya nakakailanganing kunin ng personal ang kailangan niyang bagay. Agad itong naisip ang subukan ni Heinz kaya't isinilid niya ang ilan sa loob ng subspace. Nang matagumpay na makita ang maayos na paggana nito, sinabi ni Heinz na maaari nila itong magamit sa mas mabilis na pakikipagpalitan ni Hubert. Gamit din ito maaaring ipadala ng ating bida ang Archlight Source mula kay Heinrich patungo kay Hans. Nilinga ni Han ang window sa kasinabing oras na upang simulan ang main event. Gamit ang skill na Customize Ilan upang tawagin ang may-ari nito na si Zaunik. Biglang nagkaroon ng malakas na pagsabog at napuno ng usok ang buong paligid. Alam ni Han na kakailanganin niya ng craftsman upang mapangalagaan at maiayos ang equipment ng mga avatar, at sa wakas ay naroon na si Zaunik na isang blacksmith. Nang mapawi ang usok at maglakad papalapit ang dwarf agad na natigilan ang dalawa. Napasigaw na lang sa magkahalong emosyon si Han dahil isang cute at munting Zaunik ang nagpakita sa kanila.